Noong nakaraan, si Taguro isang makapangyarihang mandirigma na pinaniniwalaang patay na ay biglang lumitaw na may kautusan para sa spirit detective. Dapat lumaban si Yusuke sa paparating na tournament ng mga halimaw at kung hindi ay ipagsasapalaran niya ang buhay ng lahat ng kanyang pinapahalagahan. Si Yusuke ay gumugol ng ilang buwang pagsasanay kasama ang psychic na si Genkei. Ngayon ay dumating na ang araw ng kompetisyon at ang pangkat ni Yusuke ay naghihintay sa hindi alam na kinabukasan. Ang Dark Tournament, ito ang pinakamabangis na kompetisyon sa pakikipaglaban sa magkabilang panig ng katotohanan. Inorganisa ng mga negosyanteng tao na gumagawa ng kanilang kapalaran sa ilalim ng black market. Bawat milyonaryo ay nagtipon ng isang pangkat na may 5 mandirigma at ang mga koponan ay lumalaban hanggang sa kamatayan. Minsan, isang espesyal na koponan ang iniimbitahan sa paligsahan bilang mga panauhin. Sa taong ito mayroong isang ganoong pangkat. Sila Yusuke, Kuwabara, Kurama, Hiei at ang mahiwagang mandirigma na nakatikip ang mukha ay ang espesyal na bisita ngayong taon. At sila ay nagsimula na. Habang nasa barko nagdududa si Kuwabara sa kakayanan ng kasamahan nilang nakamaskara. Ang kapitan ng barko sa lalong madaling panahon ay nag-anunsyo na isang koponan lamang mula sa barkong ito ang papasok sa aktwal na paligsahan, at ang barko ay parang preliminary round. Lumilitaw ang isang entablado sa gitna ng barko, at sinabihan ng kapitan ang bawat koponan na magpadala ng isang manlalaban sa gitna, at sasabak sila sa isang battle royale. Kung sino ang manalo ay sasabak sa Dark Tournament. Pilit na ginigising ni Kuwabara si Yusuke sa pagkakatulog niya. Ngunit inawat siya ni Kurama at pinaliwanag na sa sobrang pagod kaya ito nakatulog. Nagtalo sina Kuwabara at Hiei tungkol sa kung sino ang dapat umakyat. Ngunit ang nakamaskara na manlalaban ay tahimik na lumakad papunta sa ring. Pati ang Blue Ogre ni Koina ay nagtataka kung sin ang taong nakamaskara. Pero kahit si Koenma ay di alam kung sino yon. Kahit na siya pa ang may-ari ng Team Urameshi. Dahil walang nagsabi sa kanya. Kaya ikinagalit niya ito. Si Koenma at ang kanyang Blue Ogre na bodyguard ay nagpaplano din na umalis patungo sa Hanging Neck Island. Bumalik sa bayan ni Yusuke. Sina Keiko at ang nakatatandang kapatid na babae ni Kuwabara, si Shazuru, ay hinarap si Botan tungkol sa kung saan nagpunta sina Yusuke at Kuwabara. Inilabas niya ang kwento, at hinihiling nila na dalhin niya sila sa kampyonato ng Dark Tournament. Inaasahan ng mga halimaw ang isang madaling pagpatay, ngunit sa sandaling sinabi ng kapitan na magsimula. Ang nakamaskara na manlalaban ay gumagamit ng isang pamamaraan na katulad ng kay Yusuke, at natalo ang lahat ng mga demonyo sa isang iglap. Nagulat ang lahat. At napagtanto ng lahat ng koponan kung bakit pinili ni Yusuke ang taong ito upang maging kanilang ikalimang manlalaban. Ang mga demonyo ay tila ayaw tanggapin ang isang pangkat ng tao bilang ang nanalo. Gayunpaman, at sila ay nagsama-sama sa Team Urameshi. Hinahampas sila ni Hiei at hinampas sila ni Kurama gamit ang kanyang Rose Whip, gamit ang teknik na tinatawag na Rose Whip Thorn Wheel. Ang nakamaskara ay nagpatamba pa ng madami sa kanila at tinalo ni Kuwabara ang ilan gamit ang kanyang Spirit Sword. Isang demonyo ang lumapit sa natutulog na si Yusuke, na naniniwalang madali siyang patayin sa kanyang pagtulog. Si Yusuke, gayunpaman, ay misteryosong tumayo at sinuntok ng malakas ang demonyo sa mukha. Napagtanto ng koponan na si Yusuke ay natutulog pa rin. Sumigaw siya sa kanyang pagtulog, at kinikilala ni Kuwabara ang sinabi niya bilang isang palayaw para sa kanyang tagapagturo, si Genkei. Naghinala si Kuwabara na ang nakamaskara na manlalaban ay maaaring si Genkei in disguise. Nang napatay ang lahat ng magkasalungat na koponan, dumaong ang barko sa daungan. At dinala ang Team Urameshi sa isang hotel. Sa loob ng kanilang hotel room, may napansin silang mga hindi inaasahang bisita. Ang isa ay isang maliit na bata, na may mga bituing tato at isang sombrero, at ang isa ay isang matangkad na blonde na maskulado na lalaki. Sinasabi nila sa lahat na sila ang magiging kalaban nila bukas. At sabik silang patayin sila. Pagkatapos ay lumabas sila, iniwan ang Team Urameshi na nagtataka. Hanggang sa susunod na kabanata, kita-kits uli.